This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, anong na-realize nila tungkol sa'yo? So we have 3 groups. Group 1, group number 2, and group number 3. Yan. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So pag-usapan natin dito, anong na-realize ng mga tao tungkol sa'yo? Yan. So, you have to use your intuition sa reading natin. Pwede kang manood ng more than one group. Pwede naman. Thank you sa mga nanonood ng mga videos na pinost ko sa channel ko. Thank you so much sa support nyo sa channel ko. Thank you, Larissa Superstar, sa pag-support sa YouTube channel ko. Super na-appreciate ko ang support nyo sa akin. Thank you din sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share ng videos ko. Super na-appreciate ko kayong lahat. And kung gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Pwede kang pumunta sa description box, hanapin mo yung link sa video para ipaliwanag ko sa iyo ang personal reading. So, pwede mo mapanood. Kung interesado ka or kailangan mo ng card reading sa akin, pwede mo panoorin yun para magabayan ka kung paano ko ginagawa yung personal reading. Pag-usapan natin doon sa video na yon. So, share ko yung link sa video sa description box. We can start your reading now. I'll start with you, group number 1. And thank you everyone for watching the video. And sana makuha mo messages na para sa'yo sa reading natin. I'll see you on your reading. Namaste! Anong na-realize ng mga tao tungkol sa'yo? Isa kang tao na multi-talented, dami kang talents and skills, na-discover ng mga tao yan sa'yo. 8 of Wands, card yan ng mabilis. Mabilis gumawa aksyon. So, isa kang tao na mabilis gumawa ng aksyon. And maraming magagandang bagay na dumarating sa direction mo. Maraming opportunities ang pumupunta sa'yo. Sabi nga nila, pag multi-talented ka na tao, madami ka talaga opportunities na darating. And minsan, mahirap pumili saang larangan ako pupunta. So, nakikita mga tao na marami kang talento, marami kang skills. Pwede ka sa iba't ibang role. Kung artista ka, nakikita ng mga tao na versatile ka. Pwede ka sa iba't ibang roles. Pwede nakikurious sa mga tao kung ano yung next move na gagawin mo. Ang gusto pa nila malaman, ano yung meron? Ano pa yung nandun? Pwede nahalata ng mga tao na matalino ka talaga. More than pa sa pinapakita mo. May bigat yung sinasabi mo. Yung 8 of Wands ka sa card ito ng messages, words. So yung mga sinasabi mo, malalim pero may meaning, may sense. Yung Ace of Swords, clarity. So, magaling ka magbigay ng payo, maganda yung mga opinion mo sa mga bagay-bagay. Medyo magaling ka sa pananalita. Possible magaling ka sa communication. Kung na-feel mo sa heart mo na, yes, magaling ako sa communication, makakatulong sa'yo i-practice yon. Kasi ngayon sa panahon natin, maganda yung magaling ka sa words and communication, writing, yan, speaking. Ang payo sa'yo, kapag mayroon ka inspiration, gusto mong gawin, take action, gumawa action, kahit maliit. How much good can you handle? Yung 8 of Wands card ito ng passion. Card ito ng action. So, yung action may kasamang passion, yung action may kasamang energy, life force. Yan.
Napapansin mga tao na alive ang energy mo. Animated. Pwede isa kang storyteller. Maganda kang magbigkas ng mga salita. Or maganda talagang boses mo. Ano ba ang kailangan sa good storytelling? Siyempre, kailangan ng bida. Pwede kang main character sa life mo Yes. And wala masama maging bida-bida sa life mo. Life mo yun Do what makes you happy. Pwede sa kang tao nagbibigay ng good vibes sa paraan mo ng pagsasalita. Yan, pwedeng may something witty, something funny sa pagsasalita mo. Yung Ace of Swords lang, more clarity. Napapansin ng mga tao na napaka-talented mo Wala namang masabi, magaling ka sa maraming bagay. Possible, kung ipofocus mo attention mo sa isang bagay, then, pwede ka mag-iwan ng mark sa mundo. Makakakuha ka reward. Ano yung reward na yun? Pwede yung recognition, pwede yung makilala ka. Meaning kung ipofocus mo attention mo sa isang bagay, bullseye talaga ang goals mo. Pwede makatanggap ka ng reward or feel ng mga tao, deserve mo naman talaga lahat ng mga nakukuha mo. Kung ano may reward ang matanggap mo sa time na to, deserve mo yon. And i-claim mo na makatanggap ka ng reward. The reward. Celebrate your magnificence. Yes. I-celebrate mo talaga. Kahit walang nag-acknowledge sa'yo, walang nagsasabi sa'yo, alam ng mga tao, deserve mo yon. The reward. Pwede makatanggap ka ng reward. Pwede sa company, pwede sa ginagawa mo, pwede sa social media, pwede sa isang tao na nagsusupport sa'yo, pwede itong financial reward. Ace of Swords, pwede itong something na minamanifest mo. Ace of Swords kasi konektado to sa something iniisip mo, something na matagal mo nang naiisip. Pwedeng meron kang goal talaga, na meron kang gustong mangyari sa buhay mo, and nare-realize sa mga tao na hindi naman talaga nawawala ang focus mo. Kahit na napapansin nila na madami kang ginagawa, madami kang activities, marami kang talent and skills, meron ka pa rin focus goal. Yung one big thing na doon ka nakatingin, doon ka nakafocus. Pwedeng takot ang mga tao sa focus na yan. Na nararamdaman nila, pag itong tao na to nag-focus to sa trabaho, makukuha talaga nito ang gusto niya sa company. Or kapag itong tao na to nagseryoso sa ginagawa niya, makukuha niya talaga yung goal na yon. Pwedeng pakiramdam ng mga tao, sa kang tao na ang hirap talunan, ang hirap patumbahin, ang hirap i-beat, or ang hirap lampasan. Pwedeng mataas ang pagtingin ng mga tao sa iyo as a person. The Devil card din nandito sa reading, so marami ka siguro mga tao na natitrigger, na nagkakaroon ng negative thinking dahil sa nakikita nila. Lalo na kung marami kang rewards, marami kang pinapost sa social media ng mga nakuha mo, na tanggap mo, binigay sa'yo, napanalunan mo, then yung Devil card, nandyan yun Dream redirection. So meaning, yung mga haters mo, sinsegue ka, gusto ka nila isegue, dito ka tumingin, dinidistract ka nila. Pwede maraming tao na magtatry, i-distract ka sa ginagawa mo, guluhin ang plano mo, isegue ka. Pwedeng maraming tao din nagtatry na pahinain yung self-esteem, yung lakas ng loob mo. Pero hindi ka tumitingin doon. Ito yung tinatry ka nilang paunti-unti taniman ng pagdududa sa sarili. Pero nanatili ka na focus ka sa goal. Pwede sa kang tao nakikiray, nakikisakay, hindi ka nagpapahalata na apektuhan ka, magaling ka magtago ng emosyon. Hindi ka man nagsasalita pero behind the scene gumagawa ka action. Nare-realize sa mga tao na more ka action kaysa sa salita talaga, more action kaysa words. Ito yung sa ako nasasabihan kapag nandito na. Pwedeng ginugulat mo mga tao sa mga achievements mo. Marami kang achievements na hindi nila alam nandun pala. Pwedeng nakakagulat ka sa maraming tao. Shocking.
Eight of Wands parang bulkan na sasabog. So, parang kang unpredictable. Wala kang pasabi. Ang Eight of Wands ng card ito ng mga taong bumibisita. So, maraming tao siguro ang gustong pumunta sa bahay mo. Makiusi. Makitingin. Pag nagkaroon ka ng bisita sa bahay, so gugulat sila sa mga bagay na meron sa bahay mo. Yes. Mga kakaiba. Hindi na-expect meron ka. Parang may mga bagay ka doon na tinatago, may mga bagay ka doon na tanggap na hindi mo sinishare. Na nagugulat na sila. Meron ka noon. Narealize sa mga tao na yung mga ideya mo, kakaiba, pero unique and maganda siyang itry. Card din ito ng always on the move. Alam mo yung parang lagi kang nagmamadali, lagi kami gagawin. So, narealize sa mga tao, hindi ka nag-aaks yung oras. Very busy person ka. Hindi ka suplado, hindi ka suplada. Marami ka lang talaga activities. Mahalaga yung oras mo. Kasi kailangan ka ng family mo, lalo na kung may anak ka. Kailangan ka ng anak mo, kailangan ka ng work mo, may mga hobbies ka, kailangan ka pa ng partner mo. So, meron ka lang talagang pinaglalaanan ng oras. Hindi ka naman suplado or suplada. Busy ka talagang tao. Kung mahilig ka tumakbo, sumali sa marathon, or mahilig ka sa sports, then, pagpatuloy mo. Kasi nakaka-inspire sa mga tao Narealize sa mga tao na kailangan mo alagaan sa sarili mo. Kailangan mo magkaroon ng routine, ng mga kailangan gawin, activities, yan, para lumakas ang pangangatawan. Ang Eight of Wands hindi ako naghihintay ng opportunity. Talagang hahanapin ko yan. So, narealize sa mga tao na pag may gusto ka, ginagawa mo talaga ng paraan, hinahanap mo kung saan. Kung may nagustuhan ka na kainan, pupuntahan mo talaga. Kung may nagustuhan ka movie, papanoorin mo talaga. Kung may nagustuhan kang bag, bibilhin mo talaga. Medyo, galing ka sa action. Pakikita din ng mga tao na mahilig ka sa adventure. So, kung mahilig ka mag-travel, napapansin yung mga tao na parang gusto mo siguro maging travel vlogger. Or kung hindi man, gusto mo talaga mag-travel. Napapansin yung mga tao na pwede kang travel vlogger. Pwede kang mag-vlog ng travels and exciting panoorin. Kailangan mo na siguro more pagsasalita, more storytelling, para mas nakakainggan yung mga videos na pinopost mo. Pwede marami nanonood ng videos mo Or kung nasa social media ka and feel mo, parang wala man nanonood sa akin, ituloy-tuloy mo. Ituloy-tuloy mo siya kasi the reward nandun lang sa gilid. Alam mo yon? Minsan di mo alam kung anong video na magbabiral. Minsan yung mga social media influencers, tayo din ang naglalayo sa atin sa viral videos. Alam mo yan? May parts sa atin pwede mag-hold back sa atin na mag-viral yung video natin. Sa malalim lang, sa energy reading. Kahit ako as a person, tinatawag ko sarili ko dito. Minsan hindi tayo takot sa pag-fail, takot tayo sa success. Pwede meron kang fear of success. Ay kailangan mo yan bigyan focus, kailangan mo yan ilawan. Ano ba mangyayari pag maging successful ka? Yun ang question Pinarealize sa mga tao na abot kamay mo na yung reward, di mo kukunin. Ang lapit na, di mo abutin. People ng mga tao, takot ka siguro. May takot ka sa success, may takot ka sa judgment ng ibang tao, may nag-hold back sa'yo. Pero kung lalakasan mo yung loob mo, abot kamay mo talaga siya. Ito yung parang napapansin mga tao na pwede mo makuha ang gusto mo. Pero parang pinipigilan mo sarili mo. Ready ka na para dito Alam mo yun, you're ready for this. Yes, you're ready for this. Alam mo yung Eight of Wands, parang yung mabilis na words, parang yung rap. Yes. Ako naman, as a tarot reader, hindi man ako rapper, pero pwede din. Chikadora. Alam mo, mayroon nag-message sa akin. Chikadora ako. Makulit ako Nag-message sa akin yung isang subscriber. Sabi niya, Ma'am, kayo po ba yung the singing tarot reader? Sabi ko, hindi po siguro ako yun Ano po bang pangalan? Dalisa Tarot. Hindi ko alam may pangalan na pala ako. The Singing Tarot Reader. Yan. Pero hindi ako magugulat sa araw siguro mag-message sa akin, Ma'am, kayo po ba yung the rapper tarot reader? Hindi ako magugulat. Kulit ako.
Or bigyan kita rap. Oo, wala mo kung kanino. Obvious na. Kila Lisa. Kay Lisa. So, rap na to sa song ng Blackpink na Ready for Love. Try natin. What if there's no Romeo for me? No hope, no roses, no more notes to read. So I keep my eyes closed to see what I need is forever and forever. Baby, not sometimes when you want it, then you best can find me, cause I'm ready. Pwedeng ready ka na for love. I'm ready for love. Ready ka na for love. And na-realize nila, you're ready. Ready ka na sa reward. Ready ka na for love. Magkat tayo ng keywords, ha? And then you have to use your intuition. Na-realize sa mga tao tungkol sa'yo. Anything. And thank you everyone for watching the video. Tingnan natin, anong naintindihan ng mga tao tungkol sa'yo? Shape. Pwede maganda yung shape ng katawan mo. Ganda yung shape ng body mo. Rules. Pwede meron ka mga sinusunod na mga rules. Sumusunod ka talaga sa mga rules. Iniiwasan mo i-break yung mga rules na yan. Love at first sight. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Pwede maraming nalalove at first sight sa'yo. And the last one, stages. Nakita ng mga tao yung pagbabago mo. Dito mga tao na na-handle mo yung mga nangyayari sa life mo with grace. Na-realize sa mga tao na meron kang potential, meron kang X-factor, meron kang dating. And pag nakita mo yun sa sarili mo, then magbabago na ang rules of the game. As long as alam mo kung ano yung role na ginagampanan mo, gampanan mo siya ng maganda. Kung ano personality mo, identity mo, kung ano yung pinipili mo sa mundo na to. Kung isa kang mother, be the best mother. Kung isa kang leader, be the best leader. Diba? Kung isa kang tao na naggagawa ng business, be the best businesswoman, businessman. Be the best sa ano mang pinili mo. Pwede na-realize sa mga tao na you're the best sa field na pinili mo. You're the best. Mapansin nila na walang makakapantay sa talent and skill mo. Lalo na kung ipopokus mo attention mo, malapit-lapit ka sa award, malapit ka sa reward. Pwede ka makilala, pwede ka ma-recognize. And kung ano man yung mga sinasabi mga haters mo, nandiyan sa mga paligid, mga taong pinipilit kang pabaksakan, hindi mahalaga. Kasi alam mo naman kung saan mo gustong pumunta. Diba? Meron kang pangarap, and yung pangarap na yon hindi nawawala. So, kahit anong edad ka pa, may dream ka nandun, pwede mo pa yung bigyan ng pagkakataon, maging totoo. Hindi pa too late para sa'yo. Nandito pa yung oras para mabigyan buhay mo yung mga pangarap mo. Marating call good na tayo, Group 1. And if gusto mo ng personal car reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Punta na ako sa next group, Group 1. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate ang reading natin. And thank you everyone for watching the video. I hope all of you have a blessed day. Namaste! Anong na-realize sa mga tao tungkol sa'yo? Isa kang napaka-hardworking na person. Pwede kang kumita sa iba't ibang paraan. Pwede marami kang pinagkakakitaan. Mahilig ka sa jobs on the sides. Ano yun? Mga racket. Maraket kang person. Pwede na-realize sa mga tao, may something very serious sa energy mo. Na siguro kailangan mo lang ng more fun. Ano mo yun?
Kung masyado kang nagpo-focus sa trabaho, siguro kailangan mo ng more time mag-socialize, makipag-usap sa tao. At napaka-serious mo kasi. Si Knight of Pentacles, card ito ng isang taong very hardworking, masipag, yan, protective, honest, and lahat ng ginagawa niya, siniseryoso niya talaga. Yung paging seryoso, halos hindi na nakakangita. Ay, minsan kailangan natin ng konting fun. Pwedeng isa kang breadwinner. Kaya yung atake mo sa mga problema, seryoso talaga na parang end of the world ang dating. Kasi maraming umaasa sa'yo. Pwede makatulong sa'yo is maghanap ka ng hobby para i-release mo yung stress na yon. Pwedeng dancing, pwedeng singing, pwede ding hiking, or pole dancing. Pwede rin. Kasi napapansin mga tao, napaka-serious mo sa life. Possible marami kang plano. Pwede na plano mo na lahat, pati kasal mo, detalyado, planado na. Super serious. Pwede na paplano mo na yung ilan magiging anak mo, saan ka ikakasal, sino magiging asawa mo. Pwede na iplano mo na. Hindi pa lang niya alam na siya yung magiging husband or siya yung magiging wife. Pero naiplano mo na kasi, no? Nakaplano na. Hindi pwedeng hindi ba tupad ang plano? Pwede isa kang tao na gusto mo security, stability sa relasyon. Na-realize sa mga tao na willing ka mag-settle down, yes, basta na doon yung security. Willing ka mag-stay sa tabi ng isang partner as long as alam mo hindi siya aalis, wala siyang ibang pupuntahan, sa'yo lang siya. Hindi ka makikipag-date sa isang tao, hindi ka sure na interesado sa'yo. Hindi ka sasama sa isang tao na feeling mo wala namang interest sa'yo. Hindi ka sasali sa isang grupo na feeling mo hindi ka nila tinatanggap, or hindi ka sasali sa project na feeling mo hindi ka mabibigyan ng role. Kahit sa pagpasok sa relasyon, binabackground check mo yung partner mo, tinitingnan mo kung ano yung kaya niya ibigay sa'yo. Medyo may part na parang sinisigurado mo na tama yung investment mo. Kung nagbe-business ka, pwede na-realize sa mga tao magaling ka sa investment, magaling ka sa networking, and dahil seryoso ka sa ginagawa, kaya mong palaguin ng kahit anong negosyo mahawakan mo. Pwedeng bilib ang tao sa'yo pagdating sa pagkita ng pera. Yes, and pag-connect sa mga tamang tao. Mapapansin ng mga tao na mapili ka sa mga kaibigan. Pinipili mo talaga yung mga taong alam mo na makakatulong sa'yo makuha mo yung gusto mo. Na nakikita mga tao na meron kang blueprint kung paano maging successful, or meron kang plano ng gagawin, step by step. Pwede na people ng tao may side sa yung perfectionist, na pag may nagkamali sa grupo, na iirita ka. Hindi naman halata pero parang nahalata din sa mukha. Naiirita. Or pwedeng nagiging sarcastic, alam mo yan. May part sa'yo na hindi mo pigilan sarili mong hindi sabihin. Pwedeng nagbibigay ka ng opinion. Pag may nakikita ka ng mga maling action ng tao sa social media, wala kang takot magbigay ng opinion. Magsabi ng gusto mo sabihin. Pwede isa kang tao na maasahan kapag may mga problema. Nahalata ang mga tao na always willing kang tumulong, gumawa ng paraan para makatulong. Isa kang mabuting kaibigan sa mga kaibigan mo. Pwede na ma-realize sa mga tao, maganda kang maging partner or maganda kang maging kaibigan or maganda kang maging kasama sa buhay. Kasi may kasiguraduhan na hindi ka tatakbo, hindi ka aalis, na willing kang magbigay ng suporta. At isa kang tao na gagawin mo lahat para sa mga taong love mo. Willing kang mag-risk basta love mo yung person. Basta sigurado mo may love din ikaw makukuha pabalik. Mahalaga sa'yo ang mga ini-invest mong time, energy sa kahit na sinong tao. May parts sa'yo na pinaprioritize mo talaga sarili mo. Me time. Na-realize sa mga tao mahalaga sa'yo, self-care. Pwede maalaga ka sa sarili. Pwede sa kang tao na ginagawa mo talaga ng paraan, mapanatiling bata ang iyong cuties. And bata ang itsura mo. Kahit anong edad ka pa, isip nila parang hindi ka tumatanda. Timeless beauty. Yung aging process mabagal sa'yo. Na-realize sa mga tao na pwede palang papagalin yung pagtanda. Hindi mo kailangan na
pag ganito edad mo, ganito itsura mo. Pwede naman palang hindi. Parang ka nabubuhay sa ibang era. Alam mo yun, yung mga tao na nasa year na tayo ng 2025 pero yung style is na iwan pa sa ibang panahon or parang kang nasa ibang generation. Pwede pinanganak ka sa isang generation per mindset mo, hindi yon. Like kung pinanganak ka sa isang generation, yung mindset mo hindi ka mukha nung nasa generation na yon. So, hindi ka makarelate sa mga ka-generation mo. Pwede marami kang kaibigan na mga older na tao or younger sa age mo. Extreme, older and younger. Pwede yung superpower mo is marami kang network of friends. Ito yung marami kang kakilala talaga. Yung 501c ka parang si Medusa. Alam mo yan? Pwede power mo, yung superpower mo is your eyes. May mga tao na pag tumingin ka sa eyes nila, na-hypnotize ka. Hindi man tayo nakikita, so hindi mo na ma-hypnotize. Mapangitila kita. So kung nakaka-hypnotize yung energy mo, pwede. Na parang yung feel ng mga tao, parang naantok sila sa tabi mo. O kaya kabahan ako naantok ako eh. Nakabahan ako Ayusin ko nga. Ayusin ko lang parang ganito na itsura ko Parang naantok na siya, diba? Okay, inayos ko lang. Huwag kang mag-alala, hindi ako nakatulog. Ano na-realize sa mga tao sa'yo? Isa kang napakasipag na tao, napakadaming kakilala, napakaraming may offer sa tao. And mabagal man ang usad, pero makakarating din. Very understanding kang person, patient, and gusto mo talaga the best para sa'yo. Minsan, may times na nako-compare mo yung sarili mo sa iba. And may tendency ka mag-show off. Pero, overall, maganda pa rin Organized ka na person. Meron kang routine, meron kang plano para sa buhay mo. Magandang work ethics. Pagdating sa pagtatrabaho, pwede kong sabihin the best ka. And magaling ka makisama sa iba't ibang klase ng tao sa buhay mo. Kaya mo pakisamahan ano man ang age group nila. Pwede wala kang pinipili na mga taong kakausapin. Open ka sa possibilities. Very relaxed pag nakikipag-usap ka. May energy na alam mo ang gusto mo. May parts sa'yo na parang hindi ka papatalo. And mag-add tayo ng mga keywords para sa'yo group number 2. And if gusto mo ng personal card reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Kuha mo yung color green. Kissable lips. Ganda na ng eyes, ang ganda pa ng lips. Grabe ng kombinasyon Talents. Pwedeng marami kang talents. Pwede. Marami kang natatagong skills. Pwede. The one. Siguro naisip ng mga tao, ikaw ba si the one? Or pwede ka number 1. Pwede yung pag-aralan. Anong meron sa number 1? Psychic growth. Psychic ka pala. Kaya pala Natausapan. Psychic. Pwede na po-forecast mo yung mga paparating, mga bagay na darating, more vision. Na-realize sa mga tao na marami sa psychic vision mo is nagkakatotoo and para kang nagbidilang anghel sa maraming bagay. Pwede na people ng mga tao na para kang may psychic ability. Kung tarot reader ka, then na-amaze sila sa paraan mo ng pag-reading. Kung interesado ka sa mga supernatural, nare-realize sa mga tao na pwede kang maging magaling sa bagay na to. Pwede kang maging the best dito sa talent or skill na meron ka. Baliting call na tayo. Well, siguro ako add sa reading mo. Group number 2. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate ang reading natin. And I'll see you again, group 2, on our next reading. Namaste!
Para kang isang earth angel, gusto mo makatulong sa maraming tao, gusto mo makatulong sa mga bata, or gusto mo makatulong sa mga nangangailangan ng tulong. Or gusto mong tumulong dahil naawa ka, dahil concerned ka, dahil gusto mo lang talaga makapagbigay tulong sa iba. Maganda to kung isa kang public servant dahil nakikita ng mga tao na mapapagkatiwalaan ka talaga, na deserve mo yung posisyon na meron ka, na gusto mong tumulong sa iba. Kung isa kang tao nakilala sa social media, then nakikita ng mga tao may pure intentions ka sa lahat ng action na ginagawa mo. Yung mga pinopost mo, meron siyang intention na makatulong. Hindi lang pang sariling kapakanan, may intention ka talagang tumulong sa iba. Pag nakikita ko Ace of Cups, meaning nito, isa kang tao na punong-puno ka ng love and gusto mong i-share yun sa maraming tao. Yung card dito, 10,000 angels. So, isa kang tao na naniniwala ka sa angel, naniniwala ka sa miracle, naniniwala ka kay God, mataas ang faith mo kay God, and na-realize sa mga tao na meron kang deep personal connection with God or with higher power kung saan ka man naniniwala. Nararamdaman ng tao na malakas ang faith mo. Hindi ka bumibitaw kahit may mga struggle. Always naniniwala ka merong greater power na tutulong sa'yo or si God mismo ang tutulong sa'yo. Angat ka niya kahit nasan ka pa. But na-realize sa mga tao na always kang protected, na parang love ka talaga ni God. Ayoko sabihin favorite ka ni God, pero napipil ng mga tao na parang isa kang tao na always protected, always safe ka ni God. Kahit gaano kalaking problema dumarating, hindi ka talagang totally nagigiba or nasasaktan. Lagi ka pa rin nakagawa ng paraan, masolve yung mga problems na yon. Pwede may something magical sa energy mo, like spiritual sa energy mo. Napifeel ng tao na parang may sense of magic pagkasama ka. Pwede yung mga bagay na hindi nila normally napapansin, nakikita nila pagkasama ka nila. Na-appreciate mo yung mga simple things, yung nature, yung mga tao, and kahit simpleng bagay na-appreciate mo. Pwede masarap kang regaluhan kasi na-appreciate mo talaga yung mga regalo. Ginagamit mo talaga yung mga bagay na binibigay sa'yo. Pwede isa kang tao din na mahilig magregalo, magbigay. Pwede nagbibigay ka sa mga tao na ngailangan or like nakasuporta sa mga tao sa life mo. Isa kang tao maraming ma-offer. Na-realize sa mga tao na magaling ka sa decision. And trusted nila yung mga decisions mo. Parang alam mo talaga ang gagawin mo. Sa lifetime na to parang alam mo kung saan ka papunta. And something to na kinainggitan ng mga tao sa'yo. Na parang merong direction, meron kang sinusundan. Parang may nagagabay sa'yo na gawin yung mga decision na yon. Pakiramdam ng mga tao, alam mo ang plano. Kung ano yung plano, talaga. Kung leader ka ng isang community din, nagtitiwala sa yung mga tao na may plano talaga nandun and alam mo paano isagawa ang plano. Kung isa kang boss, then nagtitiwala yung mga tao sa paligid mo na sa pamamagitan ng plano na yon, makukuha nyo yung goal nyo. Pwede ma-serve kang kasama sa team, ganda kang kasama sa community, kasi nabibigay kang inspiration, lakas ng loob sa mga tao nahihirapan. Pwede kumukuha sila ng lakas ng loob sa'yo. May something sure sa paraan mo ng pagsasalita, sa paraan mo ng pag-show up sa mundo. Parang kahit ano pa yung problema nandun, yung energy mo parang nagpapakita na masasolve din ito. Kayang isolve lahat ng problema. So, isa kang taong malakas ang personality, pwedeng silent confidence nandun, quiet leader. Kung famous kang tao, then anong na-realize sa mga tao sa'yo? Meant to be na talaga mapunta ka sa posisyon na yan para makatulong ka sa maraming tao. Talagang ginabayan ka ni God para makarating ka sa posisyon na may power ka para mas makatulong ka sa mas maraming tao.
kailangan ka ng mga tao para tulungan sila na mabigyan sila ng inspirasyon, motivation, pwedeng gabay, pwedeng inspirasyon, pwedeng magkaroon ng spark sa kanila ng pagbabago. May isa kang tao na very controversial, yung life mo mismo, punong-puno ng ups and downs, na-realize yung mga tao na training mo talaga yon. Nagkaroon ka ng mahirap na buhay para pag dumating yung big blessing, alam mo kung paano mo siya harapin or i-handle. Para na ng mga tao, nakatulong sa'yo yung mga pinagdaanan mo. Mas nakatulong siya para gumanda yung personality mo, mas naging maayos ka talaga. Pwedeng matalino kang person. Kasi per source sa reading mo, na-realize sa mga tao na matalino ka talaga. Pag siya matalino ka dahil nakukuha mo gusto mo. Yung mga pangarap mo, nabibigyan mo ng action. Pwedeng magaling ka sa rational or magaling ka sa critical thinking. Possible. Possible isa kang tao na maganda talaga yung pagpapalaki sa'yo. Pwede rin. Pag nakikita ko yung for this you were born, siya na meron kang big purpose, nararamdaman ng mga tao na meron kang gagawin sa lifetime na to, na something big, na makakatulong sa maraming tao. It's a decision na gagawin mo. Nararamdaman nila na pag tinanggap mo yon, offer na yon, nag-take ka ng decision na maging someone sa lifetime na to, marami ka talaga matutulungan. Pinarealize sa mga tao, hindi ka nagbibiro sa mga sinasabi mo. Marami sa sinasabi mo, gusto mo talagang gawin totoo. Pero natatakot ang mga tao sa power ng voice mo. Pwede din sa yung spirit mo na mismo. Para kang fighter, para ka isang tao na magagawin ko lahat, makuha ko yung mga bagay na gusto ko. Dahil meant to be, magawa ko yon. May mga female archetypes. Yes. Yung energy na to, hawik to ng huntress. Huntress. Meaning, yung parang archetype ng babaeng independent, na malakas ng loob, na gagawin lahat ng gusto niyang gawin. And meron siya compassionate heart na ginagawa niya yung mga bagay dahil meron siya pinaglalaanan nun. So, siya kang independent na tao, malakas ang pangangatawan, and may fighting spirit na hindi talaga basta-basta bumabaksak. And kung ano man yung mga masasakit na pagdaanan mo, mga sandata mo yan ginagamit mo yan para makatulong sa ibang tao sa ginagawa mo sa buhay. Kumbaga yung mga mahihirap na pinagdaanan mo, nakakatulong sa'yo ngayon na may dahilan pala kung bakit tumaan ka sa mga sitwasyon na yon. Na-realize sa mga tao na matatag ang loob mo, malakas ang loob mo, na totoong isa kang malakas na tao. Hindi lang sa salita, talagang sa action. So nakita nila kung paano ka mag-handle ng problema. Nakikita nila na mayroon ka talagang lakas ng loob na harapin ang mga challenges na darating. Hindi ka talaga tumatakbo sa mga hamon ng buhay. Believe na believe sa'yo mga tao. Na-realize nila na tama lang na magtiwala sila sa'yo, maniwala sila sa'yo, mag-trust sila sa'yo, and supportahan ka nila. Kung may mga tao sa buhay mo na hindi nag-support sa'yo din, na-realize nila parang mali ata silang desisyon. Mali ata silang desisyon. Na-realize nila na bakit hindi ba nila ikaw sinuportahan? Mabuti ka namang tao. Pwede nahihiya din sila sa ginagawa nila. Na-realize nila na ayaw nila ng crab mentality, pero yun ang ginagawa nila. Pwede marami sa tao sa buhay mo na-realize nila na habang tumatagal, mas lalo nagkakalinaw na galing ka talaga sa pure intention. Wala ka masamang intention sa mga tao sa paligid mo. Gusto mo lang talagang maging best version ng sarili mo and makatulong sa pamilya, sa mga taong mahal mo, and sa maraming tao. Gusto mo lang talagang maging mabuting tao, mag-contribute. May maiwan man lang sa mundo na to na contribution mo. Mag-iwan tayo dito mga words para sa group number 3.
Let me know sa feedback kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Tingnan natin Diamond? Sabi ko na nga ba? Na-realize nila, diamond ka, grabe, diba? May diamond. Na-realize nila na mahalaga kang person. Valuable person ka. Na-realize nila na all this time, natataken for granted ka nila. Lalo na yung mga kasama mo sa past. Hindi nila akalain na yung taong kasama nila ngayon is magiging someone someday. Responsible person. Pag nakikita mga tao na responsable kang person, kaya binibless ka ni God. Kung ano talaga yung mga binigay sa'yo ni God na responsibilities, talagang ginagawa mo ng paraan, magagampanan ang tungkulin mo. Hindi ka naghahanap ng sisisihan, hindi ka mahilig magreklamo. Papansin mga tao na nagpapakita ka talaga ng attitude ng pagiging responsable. Kahit hindi para sa'yo, may tendency na tumulong ka pa rin. Responsable ka sa mga kapatid mo, responsable ka sa magulang mo. And yung pagiging responsable, talagang pinaparindigan mo yon. Staying power. Kung nasa posisyon na power ka din, alam ng mga tao, magtatagal ka pa sa posisyon na yan. Hindi ka basta-basta matatanggal sa posisyon. Pwedeng lalo pang dumami yung mga taong susunod sa'yo, magtatrust sa'yo. Kung may business ka din, dadami pa lalo ang kliyente mo. Mas lalo pang lalago ang negosyo mo. Kung isa kang tao na gumagawa ng side hustle or sabihin natin sarili mong business, then nare-realize sa mga tao na nasa sayo lahat ng ugali na kailangan para magtagumpay ang negosyo or para magtagumpay yung project na yon. Meron ka staying power. Yung sabihin, hindi yun lang pansamantala, kaya mo magtagal. Dahil very responsible ka naman person. Stage presence. Pwede ka maging speaker, pwede ka magsalita sa stage, and kung mag-decide ka na magkaroon ng sarili mong platform or sabihin natin na venue kung saan ka mapapanood ng mga tao para magsalita or saan ka nila mapapakinggan, possible, mapapanoorin ka talaga ng mga tao. Na-realize sa mga tao na malakas talaga magnetism mo, charisma. Nakaka-attract ka talaga ng audience, nakaka-grab ka ng attention. Sinasadya mo man or hindi. Kulit ko, no? Ayusin ko nga ang pwesto ko. Yan, pwede kasi magaling ka sa pag-keep ng attention. Alam mo kung paano mapapa-stay ang tao at makinig sa'yo. Na-realize ng mga tao na meron kang power sa delivery ng message or sabihin natin na marunong kang manghikayat, marunong kang mag-persuade, marunong kang mag-present, marunong kang mag-deliver ng message na na-inspire sila. Pwede isa kang animated speaker, yan, or pwede din maganda ang tone of voice, pwedeng very pleasing ang personality. Na-realize sa mga tao, pwede kang maging motivational speaker, pwede kang maging leader, pwede kang maging influencer, or pwede kang maging someone na kilala, makikilala, dadami followers, madami. 10,000. Kulang pang 10,000 sa'yo. Pwedeng 100,000. Kulang pa rin. Wala katapusan. Pwede na-realize sa mga tao na unlimited. Unlimited ang pwede mong ma-attract na clients or followers or subscribers. Pwede kang maka-attract na napakaraming talagang tao. Kasi may something sa energy mo na nanggagaling sa pure intention. And sure ka sa sinasabi mo. Alam mo kung ano yung reason kung ba't ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo. Nanggagaling ka sa gusto mo talagang makatulong and gusto mong magbigay solusyon sa problema ng iba. So, naka-align ka sa purpose mo. May alignment ka. And
narealize sa mga tao na pwede palang magkaroon ka ng alignment. Pwede mo makuha ang gusto mo, basta naka-align ka. Basta ginagawa mo yung action na kailangan, mindset pareho, and then yung goal nandun. Pwedeng na-inspire mo yung mga tao na ayusin ang buhay nila. Na-realize nila na habang pinapanood ka nila, nakakausap ka nila, parang may nagbabago sa pagkatao nila. Na-inspire silang magbago. Marating call na tayo, group number 3. Well, siguro ako as sa reading. Let me know na lang kung saan part nag-resonate. Super nag-enjoy akong gawin na reading na to. And thank you everyone for watching the video. Sana makagawa pa tayo ng madami readings in the future. I'll see you again on our next reading. Namaste!